Pilipinas, mga sangkay, patuloy po na nagliliyab dahil sa tumitinding init ng panahon. Ay nako mga sangkay, ito po ngayon ay problema sa ating bansa at sa totoo lang, hindi lang naman talaga Pilipinas ang mayroong problemang ganito. Halos buong Asia ngayon mga sangkay nakakaranas na matinding init. Pero pag-usapan po muna natin dito sa ating bansa ngayon dahil nga po talagang lumalala po ang init ng panahon at I hope na mapanood ito ng marami sa ating mga kababayan dahil mahalaga po na makapag-ingat po tayong lahat mga sangkay dahil marami po ang pwedeng mangyari, no? Dahil sa init ng panahon. At may mga posibilidad kasi, mga sangkay, nakahinat na ng tao kung hindi po magiging aware sa nangyayari. Actually, ramdam naman ng lahat. Ang problema kasi, mga sangkay, nagiging pabaya ang marami sa atin, no? But anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.2 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya kung hindi po ka po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Please subscribe my YouTube channel. I-click nyo lamang po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo sa... pindutin sa ibaba yung subscribe, tapos pindutin yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kakalimutan i-follow yung ating Facebook page. Ito, may papagawa lamang po ako sa inyo. Yung mga nanonood po dyan sa Facebook, sundan nyo lamang po ito. May ginawa po akong video. Pakita ko lang sa screen. So habang kayo ay nanonood mga sangkay, may makikita po kayong tatlong tuldok sa itaas. Kagaya ng nakikita nyo po sa video na ito or sa larawang ito. Tatlong tuldok. I-check nyo po sa inyong mga cellphone. Then pindutin nyo po yung tatlong tuldok sa itaas ng video. May lalabas po dyan na show more. Okay? Pindutin nyo rin po yung show more. I hope na nasundan po ng lahat. Super duper dali lamang po niyan mga sangkay. Ngayon, eto na. Nakaraang araw na itala nga po, okay? Kahapon na itala po ang pagkatindi-tinding init. Actually mga sangkay, itong init ngayon, nagkakaroon po tayo ng mga sakit-sakit sa balat. Kaya mag-iingat po kayo yung mga kati-kati mga sangkay. Kasi ako meron. Saan ba yan? Andito. Ito oh. Mayroon pa yan, andito. Medyo, mga sangkay, medyo makati siya, pero hindi ko kinakamot kasi kapag kinamot mo yun, lalala po ng lalala, mga sangkay, dadami hanggang sa magiging buong katawan mo na. Kaya mag-iingat pong lahat, wag pong, kapag nakita nyo mga sangkay na mayroong ganito yung katawan nyo o nangangati ng kaunti, bunga po yan ng init ng araw, ng init ng panahon dahil sobrang tindi po talaga. Ito po yung heat index, April. Anong date ngayon? Ito, ngayong araw po ito ha. Ngayong araw, ito po yung magiging init ng panahon. Sa Cavite, 47 degree. Pangasinan, 46 degree. Metro Manila, Pasay, 45. So, more on nasa 40s na po tayong lahat mga sangkay. Nueva Ecija, Cagayan, Capiz, Palawan, Mindoro, Tanawan, Ambulong, Tanawan, Batangas. So, more on, bumibilang na po ito mga sangkay ng nasa 40s na. Ayan o. Lahat nasa 40s. Ito, Quezon City, Manila, 43. Puerto Princesa, Palawan. Legazpi, Albay, 44. So, halos karamihan mga sangkay ngayon, nasa 40s na. Ganyan po kalala itong nangyayari sa ating bansa. Ngayon, nainit ng panahon. Kaya, babala sa lahat, palagi po talagang mag-iingat, magdala po ng tubig. Kung kayo ay nagtatrabaho, naglalako, vendor, at marami pa pong ibang mga kumakayod na mga kababayan po natin, please, magdala po kayo nun. Tubig, kailangan po yan ng suporta sa ating katawan para hindi po tayo ma-heat stroke. Kung pwede nga lang, lahat po ng mga prone sa heat stroke, doon lang muna sa bahay. Kasi kahit nga nasa bahay, matindi pa rin yung init, di ba? Ramdam na ramdam pa rin po. May mga ilan pa nga po nagsasabi na kahit po sa kanilang mga sasakyan o bahay nila na may aircon, hindi pa rin po gaanong tumatalab yung
lamig. Ganyan po kainit ngayon ang panahon, mga sangkay. Kaya, naku po. Ito, panoorin po muna natin. Ito naman, nangyari po ito kahapon, mga sangkay. Ayan. 48 degree na heat index na itala sa Sangley Point, Cavite. So, ganyan po kalala, mga sangkay. Muling sumampa sa 48 degrees Celsius ang pinakamatinding damang init ngayong araw sa bansa Grabe. na naitala sa Sangley Point sa Cavite. Mahigit 30 lugar pa ang nasa danger level ang damang init at posibleng madagdagan pa yan sa Mayo. Suspendido naman Diyos ang mio, maraming Marimar. face-to-face classes. So, marami nga pong eskwelahan ngayon, mga sangkay, nag-ano muna. Nawala muna ng klase kasi delikado. At nakatutok si Mark Salazar. Sumampa sa 48 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Ang Sangley lala Point, nito. Cavite. Pinakamataas yan ngayong araw sa buong bansa. April 24 yan, ha? Yan yung April 24. Yung pinakita ko kanina, mga sangkay, yun po yung ngayon. Lahat nasa 40s. Mahigit 30 lugar din ang nakapagtala ng dangerous level of heat index. Ibig sabihin, malakumbulsyong pakiramdam na hindi na bumababa sa 42 degrees Celsius. Grabe. Ganyan po kalala talaga yung init, ha? Kahit nga lumabas po tayo, ramdam po natin na para po tayong sinusunog sa kalsada. Lalong-lalo na po sa kasagsagan ng init sa tanghali, no? Yung in between 12 to 3 or minsan up to 4 in the afternoon. Kahit siguro sa 10 a.m. malala na po yung init. As much as possible ay manatili na lamang po sa loob ng bahay. At dapat yung bahay well ventilated. Kapag danger level na po tayo, talagang mataas ang tsansa na mabilis tayong magiging mapagod, makakaranas tayo ng mga heat cramps, at yung may mga sensitive na health issue, mas malaki ang tsansa na makaranas ng heat stroke. Ayun na nga sinasabi po natin, mga sangkay, mag-iingat po ang lahat. Ha? Yung mga mahihilig sa karne, yung medyo matataba, naku, kailangan nyo na po mapapayat. Kasi baka magka-problema po kayo, mga sangkay. Mainit ang panahon ngayon. Tumitindi po talaga. Mag-healthy living po tayo kasi itong panahon natin ngayon, ito po yung hindi natin talaga hindi na natin maisigurado ano magiging bukas po natin. Okay? Palala ang sitwasyon, mga sangkay ngayon ng Pilipinas. Pero, hindi lamang po yan sa Pilipinas, kundi buong mundo. Kaya nga, sabi po natin, pinapatunayan lamang po nito na itong climate change, malala na po ngayon. El Nino, dagdagan pa na po natin, May climate change na, may El Nino pa, ay malala ang sitwasyon. Ang Pasay CDRRMO nakapagtala ng 43 degrees Celsius heat index. Kaninang 1:01 p.m. sa kanilang syudad. Teka lang, Pasay. I-check na natin yung Pasay ngayon. Ilan ba? Asan yung Pasay? 45. 43. Kahapon. Ngayon, 45 naman, degree. Ayon po dito, Naiya Pasay. May gulay. Kumain kayo ng gulay. 44 degrees kaninang 1:30 p.m. naman sa Maynila. Pero ang Makati, DRRMO, nakapagtala ng sagad na init na 47.3 degrees at 2:05 p.m. Oh my goodness. Inaasahan talaga ng Pag-asa ang pataas pa na temperatura mula 43 to 45 degrees sa susunod na 2 araw. Pero may isasagad pa raw sa Mayo. Wala pa po tayo sa Mayo. Tandaan nyo po yan, mga sangkay. My goodness. So far, for the month of April, yung highest computed heat index value po natin ay umabot na ng 48 degrees Celsius. April pa lang yan. May mas nasagad pa po sa May. So, we're still looking forward. Posible na baka makapagtala pa tayo ng mas mataas na antas ng temperatura. Kaya ang Manila City Hall, kinansila na muna ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas bukas hanggang Biyernes. Sa health center namang ito sa Quezon City, may 1 o 2 residente kada araw ang isinusugod dahil sa heat exhaustion. Ayan na nga po, mga sangkay.
Kaya nasa danger level po talaga itong heat index natin ngayon. Maliban dyan, totoo po na nasa danger tayong lahat ngayon, mga sangkay. Actually, yung heat stroke, hindi lamang yan para sa mga matatanda o may edad. Kahit po bata, pwede po niyan ay nako, mga sangkay ngayon. May mga kakilala po ako, mga bata pa po, na heat stroke, mga sangkay. Sobrang init po talaga ng panahon. Pambihira. Ang heat exhaustion kasi is relatively yung mga symptoms po na nagpepresenta po ng panghihina, sobrang pagpapawis. In some cases po, may mga pasyente kami na nagsasabi po na sobrang sakit ng ulo at pagkahilo. Subalit kasi ito yung mga early na presentasyon po na pwede maging dahilan po ng heat stroke. So, Kailangan daw seryosohin ang banta ng dangerous level of heat index dahil pwedeng ikamatay ang heat stroke kung hindi man permanenteng damage ang idulot nito. nire-recommenda po namin na pwede po sila pumunta sa mga malalamig na lugar. Pwede sila magbasa po ng tuwalya at ibahagi po sa kanilang katawan. At maganda sana na damihan po yung inom ng tubig. Sabi sa inyo, kaya may tubig ako dito, mga sangkay. Lalo na po sa matanda, sila po yung highest risk na mag-develop ng heat stroke. Karamihan din doon yung may mga comorbids tulad ng high blood o tulad ng may mga dating stroke, pwede po maaaring maulit yon. Inirekomenda rin na sumilong sa lilim ng mga puno para O, pakinggan nyo mabuti, mga sangkay, ha? Huwag tayong aanga-anga. Kaya ko nga ginawa itong vlog na to, mga sangkay, para po maging babala sa ating lahat. Makapag-ingat po tayo. Okay? Kuhan. Totoo yan. Sabi ng Philippine Native Tree Enthusiast na si Alex Santos. Sa kanyang post mula sa El Nido, Palawan kanina, ipinakita niya kung paano pinalalamig ng puno ang temperatura. Ang halos 50 degrees sa beach sa ilalim ng araw ay mas malamig ng 8 degrees kapag sumilong sa puno. At ang 50 degrees sa gitna ng kalsada ay nagiging 34 degrees na lang pagsilong sa kakahuyan sa roadside. Pero dahil bihira ang puno, halimbawa sa Santa Cruz, Maynila, pinakamabilis na pampapresko na itong swimming. Ang ilan naman kanya-kanyang paypay para maibsan ang init. May libreng pamatid-uhaw naman ng LGU ng Tampakan, South Cotabato na naglagay ng drinking stations sa ilang bahagi ng kanilang bayan. Kasama sa mga nilagyan nito ang ilang pasyalan at terminal ng bus at van. Pero kung kailan naman tumitindi ang init, saka pa nawala ng kuryente sa Kasiguran, Aurora. Kaya sinuspindi na ang klase ngayong araw, lalo't kasama ang kanilang lugar sa mga nakaranas ng mahigit 40 degrees Celsius na heat index. Para sa Okay. So, ayan po yung ganap ngayon, mga sangkay, no? Delikadong situation. But again, ito po ay hindi dapat binabaliwala po natin. Kaya po may mga napapahamak kasi hindi po nakikinig. Okay? Ito po yung malalang heat index natin ngayon. Pero wala pa po ito sa sagad. Okay? Pero makikita po natin halos parang sagad na dahil sa sobrang init. Pag lumabas ka ng bahay, naku, mararamdaman mo talaga yung init. Nababas ka ng bahay, mga sangkay, na parang nangangagat po yung araw sa katawan mo. Ganyan po kalala yung init ngayon. Okay, so ayun, mag-iingat po tayo ngayon. Please, magdala po ng tubig at ingatan nyo po ang inyong mga sarili, okay? So, bago tayo magtapos, mayroon po akong isang Facebook group exclusive lamang sa mga solid sangkay. Hanapin nyo lamang po ito sa Facebook, ayan po. Then mag-join group po kayo, okay? Kung kayo ay solid sangkay, kung hindi naman, hindi nyo na kailangan, okay? Mag-join group kayo, tapos sagutan nyo yung mga tanong doon para sigurado makakapasok kayo, okay? So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.